every time na pumapasok ko ako, durog ang puso ko paglabas. So, nung time na, pag Thursday, hindi ko kaya na humarap sa inyo para tanungin ako. Lahat, di ba, nakita niyo, tinatanong niyo ako, kumusta siya. Sabi ko lang sa inyo lahat, okay. Of course, umayak siya. Of course, yung environment niya, hindi kagaya ng kaya namin na i-provide sa kanya. Isa lang naman ang gusto niya, doon siya tumira at matulog sa barang-barang na doon sa Davao, kung saan converge yung mga tao. Pinapagay nila. So, isang reason also na nakakaano ng puso kasi minsan hindi ko, yung sinasabi niya, hindi ko masabi sa mga anak, lalo na sa anak ko kasi yung anak ko lagi walang pamilya. Hindi ko maano, parang iba kung sa Bisaya pa tulong ba, yung pamilya ba, hindi ko masabi. Nagdurutukin yung puso ko kasi yung anak ko, every time siya talaga nagpaparimay ng sa group chat namin, may call pinapaalala niya sa mga lawyers, please remind mo dada ko call gano'n para hindi kasi yung tawag yung yung aga na yun Wednesday hindi Thursday pa hindi siya, so follow up siya ng follow up, sabi na hindi pa tumatawag ang dada kung bakit niya. Kasi nung time na yun, nag-check agad na siya, sinip siya. Kaya, medyo nalagay yung tawag. Tapos nag-abot yung tawag namin tsaka yung isip ko. Kaya, pero at least natawagan na rin si Veronica. Tanong niya parati, hindi siya umihinto ng tanong. Ano daw timetable? So ako, hindi ko naman makasagot. Tapos bawal na kami mag-discuss doon about sa case. Sabi ko, kaya ginagawa ko, paglabas ko dito, tawagan mo si Nick, yung lawyer. So yun ang ano niya, tinatanong niya sa akin. Tapos, Selma, ang dami mong ano? pagka nag-aaral ako sa group chat ng mga lawyers, sinasabihan ko, wala namang ano yan eh. Wala namang ano yan, walang 80 years old na yan. Yung team 80 years old, may 100 years pa. Diba? Gusto lang sana namin siya na mag-retire sa sarili ng pamilya. Yun lang talaga ano na. Kung mawala ka sa buhay, sa sarili mong bayan, pero masakit kasi, napakasakit kasi, alam niyo ba, noong mayor na siya, yung nakaupo ngayon, si BBM, binigyan lahat ng sila eh. Doon nga sa TV station, TV program na bigan sa masa. Humingi pa siya ng tulong para magka-endorse na sa senador. Tapos, marami Pero thank you. tumakbo siya ng presidente, umapit pa yan para gusto niya maging sa presidente. Tapos, kung naging presidente siya, alam mo ba, ako bilang kasama niya, ako natakot ako. Sabi ko, bakit mo isugal yung presidency mo para ipagpaniling yung senior doon sa Roy. Sus. Lahat ligaw ng kanya. Sabi niya, wala namang ano eh. Ang isang requirement lang para makulong. Pwede kayong umalis kung ayaw niyo. Is para kahit kung sundalo ka, di ba tama ba kayo? Kung sundalo ka, hindi na
inano yung ano na presidente ka ba o senador ka ba para sa sultano ka. Tapos hanggang huling sinagaling na huling oras doon sa Biblia mo. Hindi siya naniniwala na dahil sa tao. Kasi sa kanya umiiral ang legal. Thank you, God. Legal pa rin. Sabi niya, walang jurisdiction. Tsaka, hindi siya nadala sa any court sa Pilipinas. Wala siyang kaso, ni isang kaso sa Pilipinas. Yun ang isang requirement explain sa akin ni Atty. Harry. So wala talaga, sa kanya talaga, umihira lahat ng gamit. Ngayon lang pa kaya, yung bigla mo sa kanya Pamela, mao. na magpapatay ng tao, tumatay ng tao. Bigla lahat sa kanya eh. Umihira sa kanya lahat bigla. Hindi siya marunong mag-api ng tao. Ayaw niya yung Ano sa taga si Miss? ano sa Bisaya, ano sa Tagalog yun, daw-daw. Porque nasa posisyon ka mga hindi niya ano yan. Ginamit yung power niya para makakan ng tao. Klaro man diri Baka siguro diya pag abot ka dira. Never niya ginawa yan noon. Yung pati mo naging presidente siya, pagka panalo niya, Kana. lahat, pati yung tatay ng Rales, Huwag na kayo mag-negative, guys. kasi para sa kanya, quits na lahat. Nanalo na siya ng ubod na yan. So, gano'n siya. Miski na sa loob, Salamat. gawin si ako, yung galit, nandyan, galit. Pero sa kanya wala siya galit. Gusto ko may isang labas yung galit ko kasi saan na nilisa ako sa kanya kasi wala siya galit. Wala siya galit. Gusto niya ipahirap pa rin yung legal na pamamaraan galit. Kaya, ikusap talaga ang salamat natin yun. Dahil natin sa isip, sa puso, magiging anak natin at ako natin. Never another Marcos. Yes! Never another Marcos. Ang sa pagtulo ng ano, Never again! Duterte! Duterte! Maraming salamat. Ngayon, lahat tayo malungkot. So, aking panahon. So, magkaroon tayo ng ating pagkakamalan sa kung na lang pupunta. Loy kay murag si PRD murag nagtugon-tugon na siya ba? Ikaw daw ano. Ganay sige panugon-tugon ba man lisod kay. Isang nakakalungkot na balita mga kababayan at si Ma'am Hanelet Abansinya ay emotional no dito po sa kanyang speech mga kababayan dito sa kanilang programa ngayong araw doon sa Dahig Netherlands na kung saan kanya pong binalita mga kababayan na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay meron pong mga habilin na mga kababayan no. Sa Bisaya pa tugon pero sa Tagalog mga habilin or habilin para sa kanyang mga anak at pamilya mga kababayan at pumayat na nga daw po sabi ni Ma'am Hanelet mga kababayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at noong Huwebes na bumisita si Ma'am Hanelet doon sa detention facility kay Pangulong Duterte ay nung paglabas niya mga kababayan no, ng kanyang visiting doon ay hindi po siya daw humarap no, doon sa mga Pilipinong naghintay lagi doon sa labas ng detention facility at wala pa daw po siyang kayang humarap mga kababayan at hindi niya kayang ikwento yung mga nangyari doon sa loob or yung mga pinag-usapan nila doon sa loob mga kababayan ng facility. Yun nga po ang sinabi ni Ma'am Hanelet no, na
may mga habilin na si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa kanyang mga anak. Kaya hindi po napigilan ni Ma'am Hanelet na maging emotional, mga kababayan, dito sa kanyang speech, no? At nalungkot itong mga nakarinig, mga kababayan, sa kanyang mga ibinalita. At sinabi pa nga dito ni Ma'am Hanelet, mga kababayan, no, na never again sa mga Marcoses. Kaya nagsigawan yung mga tao doon, mga kababayan, na Duterte. Ito nga pong balita nakaraan o ng isang araw, mga kababayan, na meron pong bansang tatanggap dito kay Pangulong Duterte para sa kanyang interim release, mga kababayan, no? Although hindi pa po pinangalanan kung anong bansa ito, kaya maraming nagsabi, mga kababayan, no, na maghanda itong bansang ito kasi dudumugin, mga kababayan, ng mga turista itong bansang ito. Pero may mga ilan na nagsabing baka Malaysia daw, mga kababayan, no, itong bansang tatanggap kay Pangulong Duterte para sa kanyang interim release, no? At matatandaan din natin na nung nakarang araw ay nagpunta nga po doon si Vice President Sara Duterte. Doon po niya ginunita itong 127th Independence Day po ng bansang Pilipinas. At kasama nga po niya dito sila Senator Robin Padilla, sila Senator Amy Marcos, sila dating mga partido, no, kandidato ng PDP Laban, sila Dr. Richard Mata, Attorney G.V. Hinlo at Attorney Jimmy Bundok, mga kababayan. At doon nga po sa Malaysia sinabi ni Senator Robin Padilla, no, itong tambalang Sara Amy, mga kababayan, sa 2028. Pero ngayon ay sinabi ni Ma'am Hanelet, no, na hindi na po sila makipag-alyansa ulit sa mga Marcos, mga kababayan daw, no? Parang natroma po sila sa nangyari sa ginawa kay dating Pangulong Duterte na dinala nila doon sa The Hague, Netherlands. At ngayon po ay malungkot nga po sila dahil nga po ay yung kalusugan ni dating Pangulong Duterte ay humihina na, nag-deteriorate na. At ito nga po yung nakakalungkot, yung habilin, mga kababayan, no, dito sa kanyang pamilya. So ano pong opinion, mga kababayan, no, dito po sa sinabi ngayon ni Ma'am Hanelet, no, itong habilin ni dating Pangulong Duterte? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.